Good morning, guys. Ganda ng weather today. Sobrang sunny. Pero kapag sunny na ganyan, mas malamig siya pag lumabas ka. So, very deceiving. Pero ang ganda. Ganda tingnan. Yan mo. Ang sunny. Yun, ang sarap mamasyal sa labas. Sakto at drop pikot this week. So, wala akong pasok. So, hindi pa pala namin na-share yung experience namin dito. Yung pagpunta, yung flight experience namin, yung mga layovers, immigration. So, naisip ko na i-vlog siya para ma-share sa inyo yung experience namin. So, yun nga, diba, family of 4 kami. May kasama kaming 2 toddlers. So, medyo very stressful din talaga yung aming experience. Pero yun, i-ano ko sa inyo, isa-isa. Sinulat ko siya actually para wala akong makalimutan. So, yung ano namin, yung sinakyan namin noon is Qatar Airways. So, medyo na kasi kami, sanay na kami sa Qatar Airways dahil yun lagi yung sinasakyan namin nung nagtatrabaho pa kami sa Qatar. So, yung flight namin is from Philippines. So, yon, ang flight date namin is February 20, 2023. So, yung destination is from Manila to Doha to Montreal, tapos St. John's. So, may 2 kaming layovers. So, yung umalis kami from Manila ng 9:35 a.m. Ang dating sa Doha is 2:20 p.m. So, around 9 hours and 45 minutes yung naging biyahe namin. Tapos, yung number of luggages namin is meron kaming 6 luggages and 2 boxes. And may 2 kaming hand carry and 2 strollers. Yung strollers na dala namin nung time na yun yung mga strollers na pwedeng ilagay sa cabin, dun sa overhead na cabin ng airplane para kasi naisip namin para hindi kami mahirapan sa mga layovers. So naghanap talaga kami ng ng strollers na pwede namin dalhin. Yung stroller ng bunso ko, so, i-ano ko na lang yung stroller namin na ginamit. So, yung sa bunso ko, nabili namin yan sa Qatar. Yung sa panganay, nabili namin yan sa, Lazada. Pakita ko na lang sa inyo yung itsura ng stroller. Pero, yan talaga, isa yan sa talagang Finland ko na kailangan kasya siya dun or allowed siya na dalhin namin sa flight. Kasi nga, pag may kasama kayong mga kids or toddler, mahirap kapag wala kayong stroller. Lalo na kapag sila, matutulog sila o ganun, diba? Price pala ng ticket namin is 598,428 PHP. So, yun yung total price sa 4 kami. Pero yun nga, kasi Qatar Airways din kasi yung aircraft namin nun. Tapos, masyado nang maikli yung time para makahanap kami ng mas murang ticket. So, yun. Dumating kami sa airport sa terminal, I think it was terminal 3, kung natatanda. Hindi ko na maalala. Pero dumating kami sa airport ng around 5 a.m. kasi 9:35 a.m. yung flight namin. So para may allowance talaga kami sa time. Una naming pinuntahan is yung customs declaration. So nagtanong-tanong kami saan kami pwedeng mag-declare kasi nga yung may dala kaming more than $2,000 na pera. Kasi yun nga, hindi namin alam kung paano, kung okay ba na paano ilipat yung pera from Philippines to
Canada. So, naisip namin, ang sabi sa amin, okay lang naman na magdala ng more than $2,000 as long as i-declare mo siya. So, yun, nag-declare kami sa customs. Yun, may fill upan ka lang, tapos ibibigay mo lang dun sa officer, tapos yun na, wala na kayong ibang gagawin. So, after namin mag-declare ng dala-dala namin, nag-check-in na kami for our luggages. So, yung naiwan na lang sa amin is yung 2 hand carry namin and yung 2 stroller na allowed sa airplane. Ang kukunin namin yung aming luggages pag dumating na kami sa Montreal. So, pag yung layover namin sa Qatar, hindi pa namin yun kukuhanin. Makukuha lang namin lahat ng luggages once we arrive sa Montreal. Tapos yun, yung mga laman ng mga hand carry namin, kasi syempre may mga kids kaming kasama, may mga toddler kaming kasama. We made sure na yung clothes is enough para dun sa mga layovers namin, kasi syempre ang hirap kapag may mga batang kasama. Yung diaper, yun, isa pa, medyo bulky. Pero naisip namin at least enough siya hanggang sa makarating kami sa Doha. At least pagdating namin sa Doha, makakabili kami doon ng diaper. Tapos yung feeding bottles, linagyan na namin yun ng water. So, linagyan namin lahat ng feeding bottles ng water. Tapos, nagdala lang kami ng extra na mga tubig. Tapos yun, yung milk nila, yung wipes, yung mga pagkain, kasi syempre may mga yung mga preferred na pagkain, baka hindi magustuhan yung mga pagkain sa eroplano. And yung toys nila, yung maliliit lang na toys na pwedeng bitbitin sa eroplano. And yung tablet na dala-dala namin, meron na talaga siyang downloaded na mga paborito nilang palabas sa YouTube kasi mahilig sila sa YouTube. So, nilagay na talaga namin yung mga gusto nilang palabas doon para, syempre, kapag nagkaroon ng tantrums, ganyan, pwede namin yung Tapos may dala din kaming airplane seat beds. I-insert namin yung dyan, yung itsura ng airplane seat beds. Malaking tulong niyan sa amin kasi syempre hindi naman kami sa business class, so mahirap humiga yung mga bata. So yan, nakatulong yan sa amin kasi pwede nilang itaas yung paa nila. So nakakatulog sila ng maayos. So yun yung mga dala namin na minake sure talaga na madadala namin. So, pagdating namin sa immigration, so yun na, pumunta na kami sa immigration. Pagdating namin doon, pinapila kami doon sa may priority lane kasi nga meron kaming mga kids na kasama. Tapos, ang tinanong lang sa amin, kasi meron kaming, so yun, may dala kaming organizer na folder, yung ganito. So, meron kaming dalawa. Dalawa yung dala namin. Nabili ko lang to sa may Lazada din. So, linagyan ko dito ng mga labels para madali sa akin na makita kaagad ko ano yung mga nandito. Although naka-label din naman siya. So, may mga labels din ito dito. Pero, yun nga, hirap pa Ang ginawa ko, naglagay din ako ng labels dito para titingnan ko na lang siya kung nandito yung hinahanap. Then, tsaka ko hahanapin dito. Tsaka ko titingnan yung naka-label dito. So, yan. Dalawa yan. Kasi, syempre, madami akong mga talagang ng mga supporting documents. Kasi, yun nga, sabi nila maraming tanong sa immigration. So, kinumpleto ko talaga to. Nandito lahat ng So, meron kaming bag na nandun yung documents namin. So, pakita ko din sa inyo yung bag na dala-dala ko for the money. Insert ko guys yung bag na dala-dala ko for yung sa pera, yung pinaglagyan ng pera. Nasa harapan lang yun na bag na parang siya, body bag na nasa harapan lang.
So, yan. Insert ko dyan yung itsura niya. So, maganda siya kasi safe na safe siya. Nasa harapan lang. Hindi mo siya makakalimutan. Yun. Tapos, yung isa pa na dala-dala namin is itong organizer na ito. So, yung laman niya is nandito lahat nung passports namin. Plus, yung mga ito yung ano ba to, boarding passes. Yan. Kasi para mabilis siyang kuhanin. So, yan. May dala din kami ditong, ano ba to, yung, dito namin linagay yung, ano namin, ballpen. Tapos, kung may mga cards na para immediate, mabilis lang makuha. So, yan. So, ito yung dala namin ng mga importante. So, ito, tapos itong dalawang yung folders na ano, kapag tinanong kami ng mga documents namin. And yun nga, yung bag na may laman na pera, which is nasa harapan lang talaga ng katawan ko para hindi siya hindi ba kami mawalan. Kasi syempre may dala-dala kaming pera. Yan yung mga documents, talagang sinafeguard namin yan. Nasa isang isang bag na clear. So, yun. Yung ano ba to? Yung may parang malaking bag na na shoulder bag. Tapos, nandun lahat ito. Para mabilis lang siyang kuhanin. As in yung malaki lang. Kasi para mabilis mo lang bunutin. Kasi kung naka-backpack, parang mahirap siyang i-ganon. So, okay lang na naka-shoulder bag. Mas nadalian ako sa ganon. Plus yung nandito sa harapan. Anyway, kapag may stroller naman, pwede kong linalagay ko lang doon yung bag sa stroller. Para hindi mahirap siyang bitbitin. So, yun. Yun yung aming mga dala-dala. Yung tinanong lang naman sa amin sa immigration, so lahat na kami, as a family na kami, hindi kami isa-isa. Tinawag na kami ng officer. Ang tinanong lang sa amin is yung purpose ng travel namin, yung tiningnan yung lahat ng passport namin, yung visa namin, tapos kung sino yung employer. So yun lang yung mga tanong, hindi naman masyadong madaming tanong sa amin, katulad nung in-expect namin. Hi! Si ate. So, hindi naman marami yung tinanong sa amin. Katulad nung, nung in-expect namin na marami dong tanong. Ayun nga, praise God, wala masyadong tanong sa amin. So, yung nakalagpas na kami sa immigration, syempre medyo nakahinga na kami ng maluwag nung time na yun. Nag-antay na lang kami ng kasi meron pa kaming spare time doon na na bago dumating yung bago yung boarding time. So, kumain muna kami. Naglakad-lakad. Tapos yun, syempre kung kailangan nila mag-toilet, ganyan. So, yun. Yung boarding naman, priority naman kami kasi may mga kids kami kasama. Priority boarding kami. So, hindi namin naging problema yung kung may paglalagyan yung mga stroller namin sa mga, sa cabin. Kasi, yun nga, una naman kaming nag-board. So, may space kami kung saan namin pwedeng ilagay yung mga gamit namin. So, syempre may dalawa kaming bags and yung, yung mga strollers. Pero, minature namin na yung bag na nandun yung mga gatas nila, yung mga madaling kuhanin. Pero, iwan ako dun sa sa seats namin ng mga immediate na mga kakailanganin nila. So yun, kinuha ko na rin kaagad yung yung airplane seat beds and yung mga gatas, ganyan. So na ako para hindi kuha ng kuha sa sa cabin. So yun nga, ang pinili naming seats is yung seat na malapit sa CR sa gitna, yung apatan. So yung upuan namin is apatan, nandun yung dalawang bata sa pinagitnaan namin. And yung pinili namin, yung sa pinakalikod, yung likod na niya is CR na. Kasi yung namin is para yung pagre-recline namin, wala kaming maistorbo sa likod. So pwede kami mag-recline ng maximum. Tapos yun,
Yun, okay siya kasi at least naging comfortable yung biyahe namin just because meron nga kaming yung ano na yon, yung seats na yon, yung airplane seat beds. And yun, dumating kami sa Doha Airport ng around 2:20 p.m. February 20 pa din yun. So yung layover time namin sa Doha Airport is 17 hours and 30 minutes. Sinadya ko talaga yon na medyo matagal yung layover namin sa Doha. Just because naisip ko kasi baka mainip yung mga bata. Mahirap kasi pag tuloy-tuloy yung biyahe. So, talagang pinlan namin na mahaba yung layover and nag-book kami ng hotel sa loob ng airport. So, yung binook namin is yung Oryx Airport Hotel. So, nakapag-rest kami doon, nakapag-rest yung mga bata. Nakapaligo kami, nakakain ng maayos. And yun, at least ano kami ng energy namin, naka-save kami ng energy namin kasi syempre kinabukasan, biyahe na naman kami pa Montreal naman. So yung time namin ng departure from Doha is 7:50 a.m. February 21 na yon. Yung dating namin sa Montreal is 1:30 p.m. So, yun nga guys, yung layover namin sa Montreal is 7 hours and 15 minutes. So, yun, sinadya din talaga namin na hanapin din yung medyo matagal na layover sa Montreal kasi hindi namin alam kung gaano katagal yung aabutin namin dun sa immigration or kung mahaba yung pila. So, yung una naming pinuntahan is yung kiosk. So, pagdating sa Montreal, pumunta kami sa kiosk, yung parang meron dong monitor na dun ka mag-i-scan ng mga travel documents. So, dineclare na rin namin dun yung dala-dala naming pera. And meron na rin dong photo and verifying of the fingerprints. After nun, may paper na mapiprint sa kiosk and papakita mo yon dun sa immigration officer. So that time, may immigration officer dun malapit sa lalabasan. So binigay lang namin siya kasi hindi namin alam kung kanino ibibigay. Binigay lang namin dun sa immigration officer yung paper plus yung mga documents namin. And nung nakita niya, ginaid niya lang kami kung saan talaga dapat kami na officer pumunta. So, tinuro niya kami dun sa officer na nag-issue ng mga visa. So, nung pagpunta namin dun, medyo mahaba yung pila. So, yon medyo okay kami kasi sabi namin may time kami kahit mahaba yung pila. Kasi yun nga, 'di ba, kukuhanin din sa Montreal yung mga luggages. So, medyo mahaba yung mga dapat gawin. Pipila ka doon, tapos kukunin mo yung luggages, pipila ka ulit for check-in. So, yun, medyo sabi ko, buti na lang at yung nakuha namin na layover is medyo mahaba. So, yun, mahaba yung pila. Kumuha lang kami ng number na sa amin. And nung kami na yung tinawag, ang tinanong lang naman sa amin is yung about sa dineclare namin na pera. Yung about sa kung sino yung employer ko, ano yung trabaho, tapos yung mga visa ng mga bata, tsaka yung asawa ko. Yun lang yung mga tinanong sa amin. Other than that, wala na naman. In-explain lang sa amin yung expiry kasi that time naka-work permit ako, yung asawa ko naka-open work permit, and yung mga bata, mga naka-TRV. So, in-explain lang na kung kailan yung expiry date na dapat hindi kami magtagal sa Canada beyond those dates. So, yun lang. And yung nakalampas na kami, pumunta kami sa conveyor, sa luggages conveyor. Kinuha namin lahat ng mga gamit namin. Yun, struggle yun kasi sobrang dami naming gamit. And ang dami na rin namin, may hand carry na kami. Meron pa kaming dalawang stroller. So, medyo nahirapan kami. Buti na lang, merong mga tumutulong doon na may malalaking mga carts para mailagay lahat doon yung mga luggages. So, nakita niya kami, tinulungan niya kami. And siya na rin yung tumulong sa amin kung saan dapat pumunta para mag-check-in ulit. So, nakasave din kami ng time doon. At least hindi na namin kailangan pumunta kung saan-saan para magtanong kung saan kami dapat magpunta.
So, praise God for that. Nung nag-check-in na kami, yun, meron pa kaming natirang 2 to 3 hours para mag-antay sa departure gate. So, yun, at least may allowance kami, nakapaglaro yung mga bata. Merong area doon na pwedeng, may mga palaruan. So, nakapag-enjoy yung mga bata. At least hindi sila ganun na stress din, yun, 'di ba? So, yun lang yung isang tip ko kapag may mga kasama kayong bata, yung i-estimate nyo din yung time. Although maganda yung hindi ka gaanong mag-aantay, pero kasi isipin nyo din yung pagdating nyo sa Canada, marami kayong pagdadaanan. So, hindi in-anticipate namin yung pwedeng pila na mararanasan namin. Yun. So, yun. Yung flight naman from Montreal to St. John's is 2 hours and 23 minutes lang. So, dumating kami sa St. John's, 12:38 a.m. na, kinabukasan na. So, Feb 22 na yun. So, yun. 2 weeks kaming nag-Airbnb kasi nga medyo mahirap dito yung pagre-rent. So, naikwento ko na naman sa ibang mga vlogs ko. So, kami mismo yung naghanap ng pagrerentahan naming bahay pagdating namin. So, yun lang. Na-share ko lang yung aming flight experience, yung layovers namin and immigration. So, sana makatulong din sa inyo, lalo na yung mga magta-travel na may mga kids. So, yun lang yung mga naranasan namin. Hopefully, yung mga papunta dito, magkaroon din kayo ng smooth and maayos na journey. And yun, comment lang kayo sa comment box pag may mga tanong kayo. So, thank you again sa mga bago naming subscribers, sa mga nagme-message sa amin. Itatry talaga naming sagutin lahat ng tanong nyo. So, God bless sa journey nyo. And yun, thank you. Bye-bye.